Hindi lang daw problema sa katiwalian at krimen ang balak solusyonan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kapag nahalal na Pangulo. Pati ang sistema ng edukasyon aayusin din daw niya. Una niyang babaguhin ang curriculum, lalo na pagdating June sa Bayton sa paborito mong subject, math. Balak ni Digong ng palitan ng algebra, calculus at trigonometry ng business mathematics. Bakit kanyo? Abay, mas practical daw at mas may pakinabang daw ito sa buhay ng mga Pinoy, lalo na sa paghahanap ng trabaho. Imbes kasi raw na matuto, lalo lang nalilito ang maraming estudyante pagdating sa numero. Kaya ang ending, bumabagsak sila. Aminado si Digong na bagsak siya sa economics. Nahilo rin daw siya sa pagdodrawing ng mga lines, graphs at charts. Gusto naman ng alkalde na i-retain ang geometry at physics sa curriculum dahil magagamit daw ang mga ito sa praktikal na pamumuhay. Sa huling Global Competitiveness Report ng World Economic Forum noong 2011, pang 112 lang out of 138 na bansa ang Pilipinas pagdating sa science at math. Pero hindi lahat ng Pinoy ay allergic o mahina sa math. Tulad na lang ng isang grupo ng mga estudyante na humakot ng 26 na medalya sa katatapos lang na International Teenagers Math Olympiad sa Malaysia. Kaya ba mga kapatid, plus o minus ba sa inyo ang mungkahi ni Digong? Ikaw, Grace, alam mo ba, bago ako sumagot, tatlong bansa recently, tataas ang scores. Oo. Finland, Canada, South And Korea. Oo, naalala ko talaga yung math education kasi sa Korea, bata pa lang kami, kindergarten, meron ng extracurricular activities just for math education. Aba. Alam nyo, Pero hindi siya elective. Hindi siya elective. I mean, it's really the training of the mind. It's the discipline. Yes. So, To study. hindi yung dahil sa trigonometry na hindi mo naman nagagamit after, kaya business math na lang. But there is Abstract, a science to knowing kung saan ang strength ng estudyante. And pwedeng makita yan at an early age. Oh. So pwedeng gamitan ng ganyang klaseng mga examination. Kung pag sinabi ng examination na magaling tong tao na to sa he's a right brain, he's a left brain, Yes. pwedeng mag-math yan. He should take that track. So dapat may ganyan. Nung binanggit pa lang ni Grace yung triangle, tsaka X, tsaka white, parang Nakakapagod lang gumuguna yung ilong ko agad eh. Pero naniniwala ako na importante ang mga subjects na business math. I think it's important. Kasi lahat naman tayo, kikita ng pera eventually. So, basic business math is important. I don't know how we're gonna add it to the curriculum. At ang importante rin, farming, planting. Para sa akin, mas importante yon kaysa sa yung ginawa naming Ano ba? homeroom. Ginagawa na sa NAIA yan. Planting. Planting. Kasi Binasa ko yung food is ba, ano, 'di ba? Basic necessity 'yan. Maraming mga articles na nga na lumalabas na binasa ko before na pinag-uusapan itong all-girls Catholic school having to go through all these mga cross-stitch, itong paggawa ng apron, Kaya nga, luto, ganyan, which is important, yes, but a 6-year course na every year yun ang tinitake mo, parang sayang. Might as well do planting, farming. Nung Tuesday, nandun ako sa Southridge, no? Kausap ko yung teacher ng anak ko. So, ano yung parent-teacher na meeting, no? One-on-one. Sinasabi niya,
bago na kasi yung K+12. Sabi niya. Ngayon, kailangan yung anak mo wag masyado bawasan yung mga gaming, etc. Kasi nakaka-distract, yung kanyang attention span, ganyan lang, short, no? So, sabi niya, by year 9, alam na namin kung saan magaling yung anak mo. So, para pag year 10, pipili na siya kung anong track ang gusto niya. Kung gusto niyang yung magdoktor, abogado, mag-artist, etc. Gano'n. Ganon sila yung nagdidikta kung ano yung gusto ng... Hindi naman didikta. Sasabihin lang nila na magaling po yung anak niya, magaling ka, Vince, sa ganito. Why not pursue this? But it's up to you. May ganun eh. Matindi, ano? Alam mo, kahapon lumabas yung pronouncement na to, no? So, the usual, maraming knee-jerk ng mga nagalit. Pero alam mo nang sinasaliksik ko itong topic, nagulat ako, ha? In fact, very sophisticated argument to, na pinag-uusapan mismo sa Amerika. No? Malakas ang clamor ngayon sa ibang sektor na ganito rin. In fact, ang argument pa nila, hindi sa hindi mo gagamitin, kundi stumbling block siya sa mga estudyante. Dahil stumbling. Achieving more. Kasi parang isang estudyante na maganda sana yung mga grado, na hindi naman, kinumpare pa nila, it's like insisting on a one-armed man to play guitar. So parang ganon. May mga tao talaga na hirap, may mga tao hindi. Siguro yung mga nasa Olympiad, siguro, kombinasyon yan nung nurture and nature. No? Ibig sabihin, magaling nagtuturo, at the same time, merong inborn propensity to numbers. Tsaka yung katawan niya. Okay. Ngayon, dalawang argumento naman dito, no? Sabi ng iba kasi, a large chunk, siyempre, yung sistema natin ng edukasyon, inherited from the Americans, no? Sa Amerika mismo, there is actually clamor na to re-evaluate. Kasi Cold War era pa itong ina-apply nilang mga math standards. Calculus at saka ano. Sa isang banda naman, noong panahon na raw yun, ang Soviet Union, di ba, napaka-stricto ng ano, iba yung, ang lakas ng ano sa science and math. Pero tingin mo, ang gagaling. It produced a generation of scientists. Ngayon, siguro, ang practical dito, hindi naman, ang impression kasi, i-abolish sa lahat. No? So, i-retain pa rin pala itong mga practical mathematics. No? Okay, may mga math na higher level talaga na pang-college na hindi talaga magagamit kahit kailan yan. At magagamit mo lang yan. Alam mo isang ano, Sa mga engineering, di ba? sa Amerika sinasabi nila, isang kailangan ituro. Kasi iba na yung mundo na ginagalawan natin ngayon. Iba nung 1950s. Yes. No? Computer programming. Yung programming language daw trains the young mind sa isang klase ng logic. Kung the rigors of logic, sinasabi pang training ng mind. Yes. Magagawa rin ng computer programming yun. So, mas magiging productive pa yung tao kung computer programming na lang. Kasi pero Kaysa kailangan sa niya pa itong... ng mga ganun din doon. Unless, yung Pwede naman bata, ano yan sa business math dahil. unless yung bata, tatahakin niya yung career path, kailangan niyang mag-ano ng mga eroplano, alam mo yon, ang tawag na Yes. sa mathematics is the poetry of nature. Pero yun The poetry, ganda. Tama no? naman Poetry of si nature. Digong, tama naman si Digong na alisin na, pero hindi yung sa lahat. Hindi sa lahat. Huwag It should alisin yung be- basic. Dapat may choice kasi how can your population compete overseas Yes, kung yes. ganun pa rin yung standard, di ba? Dapat yung basic math, whether it's trigonometry, algebra, dapat meron pa rin yun. Grade 7, grade 8, you should still take it. Maybe yung pagdating sa college, wag na tayo mag-aksaya ng oras sa pagtatake ng mga advanced math subjects. Eh kung walang kinalaman sa math yung course mo. Course For niya. example, if you're political science or if you're general communication, subjects, yung sabi mo, oo, general subjects. wag na tayong siguro yun, Kaya mas no? taasan Pwede na lang yung i-apply sweldo doon. ng mga teacher. Gano'n na lang. Ako nung nagpunta ako sa UP, no? Siyempre yung freshman ako, ang bagsa ako sa math eh. Talagang hirap eh, talagang hindi ko kaya. Pero nung nag-aral ako sa Australia, talagang Mas taas ang madali. grade ko. Bakit? Kasi puro arts eh. Puro arts. Walang puro, math. Walang arts. Ayun, yung sinasabi ko. Walang general subjects na math. Pwede pang 101. siguro, pag naging president si Duterte, magturo ng isang klaseng science. Mortuary science. Ay, Ako, gusto kong makarating ng Business math plus mortuary science equals business. business. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.